Nako po, itong si ex-Senator Trillanes, mayroon siyang masamang pangitain, masamang prediction sa PBBM administration. Pwede daw na hindi niya matapos ang kanyang termino hanggang 2020. Yan ang very almost certain prediction ni ex-Senator Trillanes. Kung, sabi niya, may condition siya. Kung ganitong mangyari, I'm almost certain. Okay, so yan ang pag-usapan natin. Ito, may interview si Christian Esguerra kay Senator Trillanes. Diretsa ang tanong, kung masurvive ni VP Sara ang impeachment complaint, malampasan niya, hindi siya ma-impeach, anong mangyayari sa PBBM admin? Okay, grabe ang sagot ni ex-Senator Trillanes. Pakinggan natin ang interview. Sa prangkang usapan, Senator, no? Ano pwedeng mangyari kay BBM kung hindi ma-impeach at patanggal sa pwesto itong si Sara Duterte at ma-survive niya itong political turmoil na ito? What could happen to BBM? Ako, I'm almost certain that hindi niya matatapos yung kanyang termino. Yun. Hindi niya matatapos. Impeach si Sara. Kung hindi makukonvict, kung hindi ma-remove by impeachment. Bakit? Kasi nakita mo, nagiging siya bolder and bolder, nagiging brazen sa kanyang mga pagkilos. Lalo na pagka na-survive niya ito. Kasi kung wala kang gagawin, the same. Hindi naman yan sila mag-tone down ng kanilang efforts to oust President Marcos Ang target nila is to get back to power pagka di makago. Yan, nagpatalo. Go na go sa sarap! Grabe yan. Yan na. nila. So whether attempt mag-impeach si President Marcos o hindi, it will intensify and intensify. So pagka hindi niya to natuluyan, ang nanganganib na ngayon is si President Marcos because, again, historically, the political winds change and it would shift doon sa mga frontrunners for the 2028 elections. Lalong hihina ang pwersa nila sa Kongreso, hihina ang pwersa nila sa Senado at sa public. Cut ko lang, Political winds change. Nagbabago ang ihip ng hangin. Agree ako doon. Tignan nyo yung latest survey ng Publicus Asia, isa sa mga credible na research group. Bago lang na survey, November 29 to December 3 ang period of survey. Pagkatapos ng ilang buwan na atake kay VP Inday Sara, siya pa rin ang may pinakamataas na trust and satisfaction rating among the top 5 government official. So, yung mga political groups, tinitignan nila yan na matibay itong Inday Sara na ito. Nakikiramdam mo yan. Yung biglang pakikialam ng Iglesia ni Cristo na mag-rally in support ko sa pronouncement ng presidente na ayaw niya ng impeachment. But ang dami nang nakakahalata na talaga ang purpose ng Iglesia is to show their support to VP Inday Sara. Yung suporta ng Iglesia kay VP Inday Sara, malaking bagay yan. So yun, political winds change depende sa prevailing socio-economic political situation. Kaya, of all prediction nitong si ex-Senator Trillanes, agree ako dito sa sinasabi niya. Saludo ako sa kanyang analysis. At large. When you say you're almost certain na hindi niya matatapos yung termino niya, kung ma-survive ito ni VP Sara Duterte, what exactly do you mean? Are you talking here of ouster through something similar to EDSA 2 or impeachment? Baka siya naman na ma-impeach, di ba? Ano ang mga nakikita niyo senaryo?
At this point in time, and having seen the Dutertes, sinasabi nila mismo, di ba? All options are on the table dyan. Kung ang end nila is makabalik sa pwesto, then gagawin nila lahat. Ngayon, if you're talking about impeachment, imagine from now until 2028, do you think wala ng political and economic crisis na kakaharapin ng Marcos administration? For sure meron yan. Pagka nagkaroon lang ng isang socio-economic or political crisis, itong pwersa nila Duterte, having survived the impeachment, assuming, ano sila? They would just be waiting in the wings to take over when they need to. Yun. And ito, no? Yung chatter sa PM. So, yun ang kondisyon. Pag na-survive ni BP Sara itong impeachment trial niya o impeachment move against sa kanya, delikado ang PBBM admin. Okay. So, pag-usapan natin ngayon itong na-file na impeachment complaint na sa kanya. Hindi pa rin umuusad. Ngayon, ito nang last day of session ng mga kongresista. Wala pa rin balita. Nandun pa rin sa Office of the Secretary General yung complaints. Ibig sabihin, wala na. Before this Christmas, wala na yan. Next year na, January. Kailan? Sinabi ni House Secretary Velasco, alanganin na rin. Kasi mag-open sila January 15 ba, then January 15, then February, ilang session days lang, 15 atala. Wala na. Then campaign period na, babalik sila June na. After na ng election, wala na. So, parang lumalabas itong impeachment move, itong Congress na ito, 19th Congress is wala na. Dying down na. So, 1 year from now, I don't know kung anong starting pagbilang, hindi nila mapailan ng impeachment complaint si BP Sara. So, 20th Congress, yan, dapat mag-file ulit sila ng impeachment complaint. At yun ang nakikita ko. Kasi yung assessment na Attorney Panelo na ang tanging hangarin nila itong impeachment kay BP Sara is para ma-disqualify nila na tatakbo sa 2028. And the only way na ma-disqualify nila is through impeachment. So, most likely sa 20th Congress, another impeachment complaint will be filed against BP Sara. At granting na manalo si Speaker Martin Romualdez doon sa Leyte at siya pa rin ang speaker, then siya pa rin ang mag-control sa House, madaling lumusot ang impeachment complaint sa Kamara para endorse Kaya ang determining factor sa next Congress is yung mga mananalong senador. Kaya sa mga nagmamahal kay BP Inday Sara, tingnan nyo sinong iboboto nyong senador na yung manalong senador dapat kakampi kay BP Inday Sara. Kasi sa ngayon, kaya alanganin sila na ituloy o i-endorse ang impeachment complaint papuntang Senado kasi ang dami ng mga senator na nagsalita against impeachment. Number 1 dyan, si Senator Jingo Estrada. Against talaga siya. Senator Subire. Sino pa? Yung mga na-interview. Senator Binay. Senator Raimi.
nakikita na siguro ng mga kongresista na maraming kakampi ni BP Sara ng mga senador, kaya hindi nila ituloy. Kaya ang determining factor is next Congress. So, pag malusutan ni BP Sara ang impeachment niya next Congress, yun na. Tingnan na natin kung magkatotoo itong prediction ni Senator Trillanes na hindi matatapos ni PBBM ang kanyang termino. Sana magdilang anghel.